Magpagpalang araw po. Sana po suportahan ninyo ang aking channel. Para po sa mga donation eto GCash number 0929846769. Para makapag-unlock pa tayo ng mga kabanata. Ang tagapagligtas. Kabanata 2201 hanggang Kabanata 2210. Kabanata 2201. Samantala, matapos may dikit muli ang naputol niyang daliri, lumabas si Phoenix sa infirmary habang nakataas ang braso niyang nakabalot sa mabigat na benda. Tulad ng iba, nakita niya ang labanan sa abot tanaw na walang nawawalang anumang detalye, kabilang ang haligi ng mga ulap at ang nakakagulat na alon. Ang mga nakakatakot na galaw na ito ay tila lumampas sa kung ano ang kaya ng mga mortal sa lupa. Naramdaman niya ang patuloy na pag-alog ng barko sa ilalim ng kanyang mga paa dahil sa mga aftershocks ng labanan. Hindi niya maiwasang magtanong na may halong pagtataka, ito ba talaga ang isang bagay na maaaring makamit ng isang tao? Kahit na siya ay nagtrabaho para kay Levi sa loob ng maraming taon, hindi pa niya nakita ang huli na todo-todo sa pakikipaglaban. Ang laban na ito, sa kabilang banda, ay nagbigay sa kanya ng isang malinaw na pakiramdam kung gaano akila-kilabot ang Six Kings. Sa mismong sandaling ito, puno ng pananabik at ambisyon ang kanyang mga mata. Pinagmamasdan din ang lahat ng nasa harapan niya ng buong atensyon. Magsikap tayo sa ating paglilinang. Bata pa kami, kaya marami kaming pagkakataon at puwang para sa mga tagumpay. Hindi na kailangang sabihin, hinanggad din niya ang nakakatakot na husay sa pakikipaglaban nina Martin at Fabian, ngunit iyon nga. Kung ikukumpara sa mapang wasak na espada ng taong iyon sa ilusyong salamin ng Blue Dripper noon, ang mga galaw na ito ay itinuturing pa ring mas mababa. Hanggat naabot niya ang mas mataas na antas ng paglilinang at patuloy na pinalalim ang kanyang pag-unawa sa sword break. Makakarating din siya sa tuktok at masisiyahan sa tanawin ng umuunlad na mundo. Katulad ng sinabi niya sa pag-aliw kay Phoenix, bata pa siya ngayon na may mahabang kinabukas. Mukhang naramdaman din ni Blue Dripper ang kanyang kalooban. Sa kanyang pagtataka, nagsimula itong manginig ng bahagya sa kanyang pagkakahawak. Sa kabilang banda, tuloy pa rin ang laban. Nang makita ang aftershocks ng away ni Fabian, hindi napigla ni Martin na mapabuntong hininga. Sa kabutihang palad, mabilis akong iumaban sa malayo sa barko. Kung nangyari ang gayong labanan malapit sa paborito kong barko, tiyak na nasira nito ang katawan ng barko. Sa puntong ito, gayunpaman, pagkatapos ng gayong marahas na palitan ng suntok, parehong naubos nina Fabian at Martin ang karamihan sa kanilang pisikal na lakas at kanilang nimbus. Sa sandaling ito, nababalot na ng butil ng pawis ang noo ni Fabian, at naging mabigat ang kanyang paghinga. Gayunpaman, sa kabila ng unti-unting pagkapagod, hindi niya maiwasang makaramdam ng isang magiting na salpok sa loob niya. Sa ngayon, ang kanyang lakas ay maihahambing na sa 6 na hari. Ang gayong lakas ay hindi magtatagal, sa sandaling maubos ang kanyang matagal nang naipon na nimbus, mahuhulog siya sa mas mababang antas ng paglilinang. Gayunpaman, napawi niya ang paninikip ng kanyang dibdib. Hanggat siya ay masigasig na nagtatrabaho sa kanyang paglilanern, magkakaroon siya ng ganoong lakas muli sa hinaharap. Marahil ay lilito ang ika-7 hari sa Cathay. Siyempre, lahat ng nasa daan ay nakasalalay kung kaya kong talunin ang hari ng Revenia. Ngayon o hindi. Sa pag-iisip nito, muli niyang pinalakas ang kanyang aura. Gayunpaman, nang siya ay muling hahampasin, si Martin, na nakatayo sa likod ng kanyang Green Phoenix, ay lumipad patungo sa kanya ng buong bilis. Habang siya ay lumundag, ibinuka niya ang kanyang kanang palad, at muling lumitaw ang itim na silweta ng talon ng agila. Bukod dito, mukha siyang higanteng agila sa sandaling ito. Nang ilabas niya ang kanyang kiret, isang malakas at malinaw na sigaw ng isang agila ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Bago pa maka-countermove si Fabian, naramdaman niyang hangin na ang kanyang aura, at ang kaninang nakikitang silhouette ng higanteng ahas ay agad na nagsimulang manginig. Ang kapangyarihan ng pagpigil.
Gulat na sigaw niya bago napagtanto sa kawalan ng pag-asa na ang kaninang maayos at walang patid na daloy ng kanyang Nimbus ay biglang naging mabagal at matamlay. Sa kaloob-looban niya, hindi niya maiwasang yakapin ng takot. Ganyan ang epekto ng power of suppression sa pagitan ng iba't ibang species. Gaano man kabanggas ang isang makamandag na ahas, ito ay biktima lamang ng isang falcon. Ito ang resulta ng mga likas na hadlang sa pagitan ng iba't ibang uri ng hayop, na walang kinalaman sa mga magsasaka mismo. Kaya naman, gaano man kahirap magpumigla si Fabian, mabilis pa ring nababawasan ang kanyang lakas. Hindi, tumanggi akong tanggapin ito. Sigaw ni Fabian, nagpakawala ng mahaba at malakas na sigaw habang nakataas ang ulo. Gayunpaman, bago pa man mawala ang kanyang boses, dumating sa kanyang harapan ang talon ng agila ni Martin. Ang nakakakilabot na silhwete ng talon ng agila ay nagpabigat sa kanya na parang bundok, na nagparamdam sa kanya na parabang pinipiga ang kanyang mga laman loob. Sabay-sabay niyang niluwa ang dugo, na nag-iwan ng metal na lasa sa kanyang bibig. Sa sandaling ito, ang malaahas na silhwete ay nawala rin ng walang bakas. Dahil dito, nahulog si Fabian sa dagat ng may hinanakit, at hamina ang kanyang aura. Kabanata 2202. Bumalik si Martin sa barkong pandigma dala ang isang maputlang mukha na si Fabian sa kanyang kamay. Sa sandaling ito, si Fabian ay hindi lamang nabasa sa balat kundi pati na rin sa hindi kapani-pani walang mahina at matamlay. Totoong natalo siya sa laban, pero labis ang hinanakit niya rito. Kung hindi umasa si Martin sa natural na mga hadlang sa pagitan ng iba't ibang uri ng hayop, maaaring hindi siya natalo ng ganoon kabilis. Samantala, nagulat si Aurelius na si Fabian, na dati niyang inaakala ay walang kapantay sa sining ng lason, ay talagang makakalaban sa 6 na hari sa lakas. Ngayong nahuli na ni Martin ang isang mahalagang kapareha, hindi niya maiwasang magmakaawa. May dahilan ang lahat ng ito, Mr. Martin. Unang inatake ni Lord Budo si Mr. Blanc, sinundan ng King of the South, na pinatay ang kanyang paboritong alagang hayop. Ang kanyang galit ay makatwiran, kaya't maawa ka sa kanya. Nang marinig ito, inilipat ni Levi ang kanyang tingin kay Aurelius. Gayunpaman, totoo nga ang sinabi ng huli, kaya wala siyang sinabi matapos makipagpalitan ng panandali ang tingin sa lalaki. Pagkatapos noon ay lumingon siya kay Martin at Fabian na nasa kamay ni Martin. Sandaling nag-isip si Martin sa katahimikan. Pagkatapos, sumagot siya, hindi naman sa hindi ko kayang iligtas ang buhay niya, syempre. Sabay-sabay na nagningning ang mga mata ni Aurelius. Ginoo Martin. Dati pa niyang pinagnanasan ang sekreto ng Cloud Cave, pero katapos ang dagat. Nagbago ang isip niya pagkatapos ng away ni Fabian. Noong una, sinadya niyang sugpuin ang aura ng ahas ni Fabian gamit ang aura ng kanyang agila. Na mabilis na nakuha si Fabian para maiwasang masugatan ang lalaki at si Levi sa isang laban na walang mananalo. Na makakaapekto sa kanyang mga plano sa hinaharap na paglalakbay sa walang sa kanyang pagtataka. Gayunpaman, napansin niya mula sa labanan ngayon na si Fabian ay may malaking potensyal at maaaring maging isang hari sa hinaharap. Nimbus. Ipinakita ng lakas na bagamat ang kasalukuyang antas ng paglilinang at husay sa pakikipaglaban ni Fabian ay bunga lamang ng biglaang pagsiklab ng kanyang matagal nang naipon na kanyang ipinakita na may isa pang dalubhasang mandirigma sa Cathay balang araw na karapat-dapat sa titulong hari. Sa isang iglap, nakaramdam siya ng pagpapahalaga sa talent o ni Fabian, kaya nasugatan lang niya si Fabian sa huli nang hindi napatay ang lalaki. At bukod pa rito, gaano man kaganda ang Cloud Cave, walang paraan na maaaring magbunga ng ganoong talentong tao, o ang Bain family ay matagal nang naging pinakadakilang pamilya ng Cathay. Sa sandaling sinabi ni Martin ang ganoong kahilingan, nagliwanag ang mga mata ni Fabian. Nang walang kaunting pag-aalinlangan, sumang-ayon siya dito, sinabing, "Sige, pupunta ako sa Bainbridge at opisyal na sumali sa Martial League pagkatapos nito.
Kung tutuusin, kailangan pa niyang mamolekta ng utang sa dugo, at bukod pa rito, kailangan pa niyang bayaran ang score kay Levi para sa pagkamatay ng Rainbow Devil Serpent, ang kanyang paboritong alaga. Sa makatuwid, hindi pa siya maaaring tumigil dito. May isa pang dahilan kung bakit buo ang loob niyang pumayag sa mga kahilingan ni Martin. Hindi man siya hawakan ni Martin ngayon, hindi siya bibitawan ni Levi. Kaya naman, hanggat pumayag siyang sumali sa Martial League, magkakaroon siya ng isa pang layer ng proteksyon. Sandaling ito, hindi napigilan ni Aurelius ang buntong hininga. Hari ng Rivnia, salamat sa awa mo kay Ginoong Blanc. Mr. Blanc, bumalik na tayo para magpahinga. Pagkatapos niyang umalis, bumaba siya sa barkong pandigma ni Martin kasama si Fabian. Tungkol naman kay Levi, nahulaan na niya ang ganoong kahihinatnan. The moment Martin stepped in for him, alam niyang hindi ang pakay ng lalaki na patayin si Fabian. Bukod dito, hindi lamang ang manga. Manipulasyon ni Martin ang nagligtas sa buhay ni Fabian, ngunit ginawa rin nilang pumayag si Fabian na sumali sa Martial League. Pipigilan nito si Levi habang nagtatanim ng isang malakas na kaalyado sa hinaharap para sa kanyang sarili sa Martial League sa hinaharap. Ang taong ito ay talagang karapat-dapat sa kanyang reputasyon bilang isang badass sa Rivnia. Kitang-kita kung gaano siya maparaan at malawak ang pag-iisip. Kabanata 2203. Sa pamamagitan nito, ang lahat ay dumating sa isang conclusion. Pagkatapos ng lahat ng mga bagay na ito, alam ni Zina na wala na siyang pagkakataong patayin si Fabian. Noong una, naisipan niyang humabol Matthew, ngunit bago pa man siya makapaglakad, bigla siyang nakaramdam ng masamang tingin. Nang lingunin niya ang likod at nakitang nakatingin sa kanya si Levi nang may pananakot, hindi niya maiwasang manginig sa buong paligid. Dahil sa ni Levi sa kanya, sa sarili niyang kapatid, at sa kanyang tagapagturo, hindi niya akalain na makakatakas siya kung bigla na lang siyang aawayin ni Levi. Sa pag-iisip nito, sinipa niya ang likod ng Arctexo sa kanyang pagkakahawak. Matthew, maghabol tayo sa susunod. Mayroon akong dapat harapin sa aking sekta, sabi niya. Dahil doon, itinaas niya ang lagari sa kanyang kamay at tumalon mula sa barkong pandigma. Pinagmamasdan ng babae mula sa likuran, sinabi ni Phoenix na seryoso ang mukha. Matthew, ang babaeng ito ay dalubhasa sa mga paraan ng mga demonyo. Baka mawala siya sa isip niya at mapatay ka balang araw, kaya mas mabuting layuan mo siya. Kung hindi dahil sa sugat sa kanang braso, pinananatili niya ito ngayon kahit anong mangyari. Matthew gayunpaman, hindi sineseryoso ang payo ni Phoenix. Matapos makipag-ugnayan kay Zina sa loob ng ilang sandali, napagtanto niya na hindi siya uho sa dugo at mamamatay tao gaya ng tsismis ng mga tagalabas. Sa kabaligtaran, pinahahalagahan niya ang pagkakaibigan at katapatan at kinasusuklaman ang lahat ng uri ng kasamaan. Siyempre, halos haten na niya ito sa kalahati noong una silang nagkita, ngunit mas naging maayos ang kanilang pagsasamahan sa bawat kasunod na pagtatagpo. Sa kanyang opinyon, si Zina ay isang magandang kaibigan. Phoenix, hindi ka panipaniwala ang mga tsismis. Mabait na kaibigan si Zina. Ang kaninang nakamamatay na tingin sa kanyang mukha ay napalitan ng isang banayad na ngiti. Mabait na kaibigan, ha? Pagkarakang lingunin ang barkong pandigma, mabilis siyang umalis sakay ng speedboat. Nakatayo pa rin sa kinaroroonan niya, nakangiting tinanong ni Martin si Levi, "So, are you let go of such a good opportunity? Hindi ba? Magiging madali para sa iyo na makuha ang paboritong disipulo ni Heath Solis ngayon." Walang imat na sagot ni Levi, "Hindi pa huli ang lahat para kumilos ako ngayon, ngunit papayag ka ba?" Nakangiting umiling-iling, sumagot si Martin, "Syempre, ayoko. Total, malapit pa rin siya sa barkong pandigma ko. Kung mahuhuli mo siya ngayon, susundan ako ni Sword Demon." Leon ay sinabi, "Maaari mong sundan ang babaeng iyon ng palihim at hampasin pagkatapos niyang makarating sa pampang."
Napangisi si Levi sa suhestyon. Inaaapi ko ang isang taong mas mahina kaysa sa akin sa pamamagitan ng paggawa nito, hindi ba? Hindi lamang ito magiging isang paglabag sa moral na mga prinsipyo, ngunit ako ay pagtatawanan mo. Hindi worth it yon, sagot niya. Kasabay nito, iniwan niya ang barkong pandigma gamit ang kanyang kamay. Matthew, aalis na sana si Levi at Phoenix nang may tumawag sa kanya mula sa likuran. Mangyaring maghintay ng 1 minuto, Mr. Larsen. Kailan matupaglinggan niya, wala siyang nakita kundi si Bambo, ang Marine Corps emissary na nagprotekta sa kanya kanina lang. Pinagsalikop ang kanyang mga kamay, yumuko siya sa lalaki ng may pasasalamat. Salamat sa pagsadyap sa akin ngayon lang, sir. Walang pakialam na iwinagayway ni Bambo ang kanyang kamay. Hindi mo na kailangan, sinunod ko lang ang utos ni Mr. Martin. Gayon din, gusto ni Mr. Martin na makipag-usap sa iyo, kaya sumama ka sa akin. Ang mga salitang ito ay nagpadala ng kilabot Matthew. Darating na ba ito sa wakas? Well, ang magagawa ko lang ay gawin ang pinakamahusay sa kung ano ang darating sa akin. Matapos tumanggo ng walang kibo, sinunduan niya si Bambo sa tinutuluyan ni Martin. Matapos huminto sa harap ng silid sa tuktok ng barkong pandigma, marahang kumatok si Bambo sa pinto. Ginoo. Martin, nandito si Mr. Larsen. Pasok kay. Isang muffled sound ang narinig mula sa loob bago itinulak ni Bambo ang pinto. Pagkatapos pumasok siya sa kwarto, sinara niya ang pinto sa likod niya at umalis. Kabanata 2204. Nang makita ng makapangyarihar at mabangis na Green Phoenix ang bagong dating na pumasok sa silid, nagpadala ito ng isang matalim na tingin patungo sa Matthew, ang mata nito ay kasing talas ng punyal. Pagkatapos, isang nakamamatay na aura ang nagsimulang tumulo mula sa katawan nito, na puno ang silid. Nang maaliw na hinaplos ni Martin ang likod ng leeg nito ay napaupo na ito. Pagkatapos ay ginulo nito ang mga balahibo bago muling ibinaba ang katawan. Maya-maya, lumingon si Martin Matthew na may malabong ngiti sa kanyang mukha. Maupo ka. Sa sandaling iyon, umalis siya sa perch at umikot-ikot, naglakad patungo sa isang wine rack sa malapit, na naging sanhi ng malungkot na paghagupit ng Green Phoenix sa ulo nito. Matapos magpakawala ng ilang mahinang pag-iyak, ikanaway nito ang kanyang mga pakpak at natakot sa labas ng bintana. Samantala, naglakad si Martin patungo sa mesa na may dalang 2 baso ng alak at isang bote ng fine wine na kalahating puno. Gusto mo? Nang makita Matthew tumango bilang pagsang-ayon, sinimulan niyang ibuhos ang pulang-pula na likido sa isang baso. Ang alak na ito ay may napakasarap na brew na bihira kong makita, ngunit hindi alam ni Levi kung paano ito pahalagahan. Matthew, na nakaupo sa sopa, ay hindi sumagot ng higit sa kinakailangan at tahimik lamang na nakamasid habang si Martin ay nagrereklamo sa kanyang sarili na masama ang loob. Bagamat hindi niya alam kung ano ang motibo ni Martin sa pag-imbite sa kanya dito, ang panganib na madulas ang kanyang dila at masabing mali ang kanyang sasabihin ay madaragdagan pa sa bawat salitang binibitawan niya, kaya pinili niyang manahimik. Halika, tikman mo. Ito ay isang mahalagang kayamanan mula sa aking personal na koleksyon. Pagkasabi noon, inilapag ni Martin ang baso sa kamay niya Matthew. Habang itinataas ng dalawa ang kani-kanilang baso at marahang tinapik ang mga ito, ang malutong na latak ng salamin ang tanging tunog na umalangaw-ngaw sa paligid ng tahimik na silid. Pagkatapos, dahan-daang damaloy ang oras habang patuloy na iniikot ni Martin ang alak sa kanyang baso, uminom ng maraming malilit na higop. Sa buong oras na ito, hindi nagpalitan ng kahit anong salita ang dalawa. At hanggang sa bumalik ang Green Phoenix mula sa paghahanap ng pagkain sa labas na pumutol sa katahimikan sa pamamagitan ng nakakatusok na sigaw nito. Hindi mahalaga. Inimbitahan kita dahil napansin ko na ang hitsura mo ay kahawig ng dati kong kaibigan. Pagkarinig nun, Matthew tanong ng subconsciously, Mr. Martin,
Ang matandang kaibigan ba na sinasabi mo ay mula sa timog? Sa sandaling iyon, napangiti si Martin at napaisip sa sarili. Ang fox na ito ay sa wakas ay nagpapakita ng kanyang buntot. Hindi masyado. Ang matandang kaibigan kong iyon ay nakatira sa Northern Territory. Samantala, Matthew napansin kung gaano ka-out of place ang tanong niya. Pagkatapos ng lahat, siya ay tahimik nang hindi nagsasalita mula pa noong una, na naging sanhi ng kanyang biglaang interes sa tanong na ito na tila lahat ng estranghero. Matapos marinig ang sinabi ni Martin, Matthew pilit nilunok ang kanyang emosyon at mahinahong sumagot, "Noong una, naisip ko na mas makikilala ko pa si Mr. Martin. Ngunit nakakalungkot na tumira ako sa timog mula pagkabata at pinalampas ko ang pagkakataong gawin iyon." Sinabi lang niya iyon para maghanap ng dahilan para hindi mapakali, ngunit sa sandaling mahulog ang kanyang mga salita, isang mapaglarong ekspresyon ang iumitaw sa mukha ni Martin. "Oh. Kung ganon, bakit pakiramdam ko may laban ka sa akin? Dahil ba may nagawa ako na ikinalungkot mo?" Bagamat kalmado ang kanyang tono, Matthew naramdaman ang pagtibok ng kanyang puso. "Anong ibig mong sabihin, Mr. Martin?" Kabanata 2205. Napaharap sa bigla ang sunod-sunod na tanong ni Martin, Matthew maaari lamang piliting sugpuin ang marahas na pagbabago sa kanyang damdamin at damdamin. Bilang isang sospek ng utak sa likod ng paglipol sa pamilya Larson, Matthew ang unang. Impresyon ni Martin kay Martin ay likas na pagalit. Gayunpaman, habang kinokontrol niya ang kanyang mga emosyon sa buong panahon pagkatapos sumakay sa barkong pandigma at humarap kay Martin, hinahayaan pa rin niya ang ilan sa kanyang tunay na nararamdaman paminsan-minsan. Gayunpaman, nakuha pa rin ni Martin ang hindi sinasadyang pagpapakita ng emosyon. Sa isiping iyon, Matthew hindi niya maiwasang makaramdam ng pag-aalalang bumangon sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, kumatok si Martin sa mesa mula sa kanyang upuan. "Mula nang sumakay ka sa barko, parang mas pinapansin mo ako. At saka, ang iyong mga mata ay puno ng galit sa tuwing tumitingin ka sa akin. Itatanggi mo pa ba ito, Matthew?" Ang kanyang mga salita ay nag-angat ng isang malaking bato matumga balikat ni. Pagkatapos nilang magpalitan ng mga tanong, naunawaan na niya ngayon na walang bakas ng galit sa mga salita ni Martin, na para bang regular na magkaibigan lang ang kanilang usapan. Bukod dito, kung talagang gusto ni Martin na panagutin siya, hindi siya mag-aaksaya ng oras sa pakikipag-usap sa kanya ngayon. "Hindi ko rin naman itinatanggi. Kaya lang bilang isang tao na hindi lamang ang Lord of Eastshire kundi ang may-ari din ng Reconstruction Peel, hindi ko maiwasang malungkot na hindi mo ako binigyan ng imbitasyon, Mr. Martin." Matthew naunawaan na sa sandaling ito, ang anumang paliwanag ay magiging walang silbi. At saka, habang pilit niyang pinagdadahilan ang kanyang sarili, mas lalo itong magbubuga ng sama ng loob ni Martin. Kaya naman, mas mabuting opsyon na kumilos na parang tanga at sa halip ay ipahayag ang kanyang katapatan sa isang nakakatawang paraan. Matthew ay hindi minamaliit ang kanyang sarili, at ito ay lubos na kabaligtaran. Dahil ang Six Kings ay kapantay ng 10 families in terms of status. Ang tanging dahilan kung bakit siya hahanapin ni Mayton ay para pumili ng laban o para sa kapakanan ng kanyang mga personal na interes. Maliwanag, ang unang pagpipilian ay pinasyahan, na nangangahulugan na ang layunin ni Martin ay dapat para sa kanyang sariling kapakinabangan. At ang tanging bagay matupag-aari na maaaring makaakit sa kanya ay ang Reconstruction Peel. Reconstruction Peel. Habang matno na huli na, malinaw na hindi ito ang oras upang itulak pa. Ang mas mahalaga sa sandaling ito ay ang pag-aklaga sa mga bagay na nasa kamay. Siyempre, ang gayong tugon ay labis na ikinagulat ni Martin, na hindi inaasahan matumajing kasing galing ni Levi sa pagbubuga ng kasinungalingan. Siyempre, lahat ng ito ay walang kinalaman kay Martin. Ang pangunahing dahilan kung bakit siya nag-imbita matupere sa isang pulong ay para sa Reconstruction Peel. Kung ganoon,
Pagkakamali ko ang hindi ko pagtutuunan ng pansin. Eto, iinuman ko itong susunod na baso bilang paghingi ng tawad. Higit pa rito, ang reconstruction pill ay ibinebenta tulad ng mga hotcake sa ilalim ng Levi's management, at kahit ako ay hindi maiwasang mainggit nang makita kung gaano kalaki ang kanyang kinikita araw-araw. Iniisip ko kung magiging napakawalandiya na humingi ng isang paikipagtulungan. Pagkasabi niyon, muli niyang itinaas ang baso niya at itinaas iyon Matthew. Maliwanag, ang hari ng Rhyvnia ay dalubhasa rin sa paglalaro ng pipi. Sa sandaling iyon, matunag kunwering nag-alinlangan sandali bago siya pumayag, okay lang ako, pero si Master Levi na ang namamahala sa domestic market ng reconstruction pill. Kung gusto mong sumali sa amin, Mr. Martin, mapalawak lang namin ang aming negosyo sa buong mundo. Pagkasabi nun, Matthew nagkibit balikat at tahimik na naghihintay ng sagot ni Martin. Tumanggaw si Martin sa kanyang sinabi, na nagkukunwaring nag-aatubili. Bueno, ang pagpapalawak ng isang negosyo sa buong mundo ay hindi isang madaling gawain. Gayunpaman, hindi ko rin talaga kayang makipagkompetensya kay Levi, dahil sa aming malapit na pagkakaibigan. International ito, kung gayon. Pagkarinig nun, Matthew halos hindi niya mapigilan ang sarili sa pagpikit ng mga mata. Ang pagbibigay ng internasyonal na merkado kay Martin ay tulad ng isang kamay sa isang guwantes, ang perpektong tugma. Hindi niya inaasahan na kumilos si Martin ng may pag-aalinlangan, at sa totoo iyang ay medyo walang hiya ito sa kanya. Gayunpaman, si Martin ay tila hindi nabigla sa lahat ng ito, tila ganap na kalmado. Matapos sabihin ang kanyang piraso, muli niyang itinaas ang baso ng alak sa mesa. Kung ganoon, nais ko sa amin ng isang kaaya-aya na pakikipagtulungan ng maaga. Tungkol sa paglalaan ng tubo, maaari nating pag-usapan ito ng detalyado kapag bumalik tayo sa Bainbridge. Sa pamamagitan nito, sabay nilang ikan-awit ang kanilang mga salamin, na hudyat ng simula ng kanilang pagsasama. Kabanata 2206. To be honest, ang matandang kaibigan kong iyon ay sobrang katulad mo, mula sa kanyang hitsura hanggang sa kanyang personalidad. Gayunpaman, ang tanging kapintasan niya ay ang pagiging malambot niya. Ngunit hindi ka dapat maging katulad niya. Dapat mong puksain ang problema sa simula, o babalik ito upang kagatin ka balang araw. Pagkatapos na lumabas ng silid, ang mga salita ni Martin ay umalangaw-ngaw sa kanyang isipan, na pumupuno sa kanyang mga iniisip. Mula sa ilang mga salita, maaari niyang matukoy na alam ni Martin ang kanyang pagkakakilanlan, o hindi niya sana ipaalala sa kanya sa huli. Gayunpaman, ang ikinagulat niya ay kung bakit sasabihin ni Martin sa kanya ang mga bagay na iyon. Ang tanging makatwirang paliwanag ay hindi lamang niya nakita ang napakalaking tubo and dala ng reconstructive pill sa kanyang pag-aari, ngunit nakilala rin niya, Matthew, potensyal sa hinaharap, at ito ay sa pamamagitan lamang ng pag-unlad na siya ay maaaring magdala ng mas malaking kita kay Martin. Bukod dito, Matthew, napansin sa maikling pag-uusap nila kanina na si Martin ay walang matinding pagnanasa sa pagdanak ng dugo kumpara kay Levi, at hindi rin siya ganoon ka-control. Sa madaling salita, si Martin ay parang isang karismatikong bayani, habang si Levi ay mas kahawig ng isang tusong kontrabida. Si Martin ay dominante at ambisyoso, ngunit matalino at mapagpasyahan, pati na rin ang malawak na pag-isip. Samantala, si Levi ay tuso at maislan, hawak ang kontrol sa lahat habang maingat at palihim pa rin. Kung tungkol sa pagkakaiba nila sa lakas, mahirap pa rin para sa kanya na maging hurado nito. Habang naglalakad siya, matubumuntong hininga. Mukhang hindi nakilahok si Martin sa paglipol sa pamilya Larsen, at maaaring may ibang tao na nasa likod nito. Kung si Martin ay nasangkot sa labanan laban sa Larsen family at alam niya iyon, Matthew ang tanging nakaligtas. Hindi niya ipagpapalit ang kanyang buhay, tulad ng kanyang huling mga salita sa kanya, dapat niyang sugpuin ang problema sa simula bago ito mag-backfire.
Marahil ay nagpapadala siya ng mensahe sa kanya sa pamamagitan ng pagsasabi nito sa kanya. Bukod dito, malinaw na isa na ngayon si Lord Voodoo sa mga kasabwat sa pagpuksa sa pamilya Larsen. Kung si Martin ay nakibahagi rin noon, hindi maaaring maging walang malasakit si Lord Voodoo. Sa lahat ng mga pahiwatig na ito, malinaw na ang dalawa ay walang contact bago ito. At makatitiyak pa nga na ang taong nagpaalis sa pamilya Larsen pati na rin ang nagplano laban sa kanya ay ganap na walang kaugnayan kay Martin. Gayunpaman, dapat silang konektado sa mga puwersa sa ilalim ng utos ni Martin. At mula sa katotohanan na nagawa nilang pakilyusan ang mga puwersa sa Riveria, walang duda na ang utak na ito ay isang mahalagang subordinate ni Martin. Sa pag-isip na iyon, ang isang pakiramdam ng pag-iingat ay lumakimatusip ni. Pagkatapos ng lahat, ang isang mabangis na ahas na nakakubli sa mga anino ay palaging mas nakakatakot kaysa sa isang mabangis na tigre na nagpaparada sa simpleng paningin. Matapos suklayan ang lahat ng kanang kamay ni Martin sa kanyang isipan, Matthew wala pa ring maisip na sospek. Maliban sa mga Marine Corps emissaries, ilan lamang ang iniingatan ni Martin para pagsilbihan siya. Ang mga Marine Corps emissaries ay kadalasang naninirahan sa ibang bansa sa buong taon at walang anumang koneksyon o salungatan sa kanya, kaya maaari silang ganap na maalis. Para naman kay Martin, base sa kanilang mga kakayahan, kahit na mayroong anumang awayan sa pagitan nila, hindi sila makapag-operate sa ganoong kalaking sukat. Kapag ang kanyang mga haka-haka ay walang resulta, Matthew umiling at sumuko na sa pag-isip tungkol sa bagay na ito. Kalimutan mo na ito, tututukan ko muna sa ngayon ang pag-aalaga kay Lord Voodoo. Sa sandaling makuha ko ang lalaking ito, ang katotohanan sa likod ng araw na iyon ay natural na masisilayan. Bukod dito, mula sa implikasyon sa mga salita ni Martin, tila siya ay lihim na nagpapahiwatig para sa kanya na harapin si Lord Voodoo sa lalong madaling panahon. Kung tutusin, dahil sa iniligtas ni Shane ang kanyang buhay dahil sa pakikiramay noon ay nagpahintulot sa kanya na lipulin ang pamilya Larsen. Sa isiping iyon, Matthew lumingon siya at tumingin sa likod niya. Ano nga ba ang ibig sabihin ni Martin, at ano nga ba ang kanyang mga motibo? Noong una, binalak lang niyang damaykit si Levi para tignan si Martin ng palihim. Ngunit hindi niya inaasahan na pagkatapos nilang magkaroon ng aktwal na pag-uusap sa isa't isa, bibigyan siya nito ng malinaw na sagot habang lalo pa siyang nalilito. Hindi iyon mahalaga sa ngayon, dahil si Martin ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng galit sa kanya at malaki ang pakinabang sa kanya, Matthew nagpa siya na huwag maghukay ng mas malalim sa ngayon. Sa ngayon, ang pagkuha kay Lord Voodoo ang kanyang pangunahing prioridad. Kabanata 2207. Samantala, sa sandaling bumalik si Levi sa kanyang cruise ship, pumunta siya upang bisitahin ang Lord Voodoo. Kumusta na? Naalis mo na ba lahat ng lason sa katawan mo? Sa kasalukuyan, si Lord Voodoo ay nakahiga sa kama ng ospital, mukhang mas buhay na buhay kumpara noong siya ay halos hindi kumapit sa isang sinulid. Nang marinig ni Levi, malungkot na umiling si Lord Voodoo. Hindi ito gagana. Masyadong maraming mga lason, kaya magagamit ko lang ang restorative curse sa aking katawan upang sugpuin ang lason sa aking ibabang pa. Ito ay isang desperadong hakbang upang protektahan ang aking sarili. Tunay na nakakatakot ang five-colored poison ni Fabian, at ang mas nakakatakot dito ay ang malakas nitong pagbubuklod at pagkalat ng mga katangian. Walang paraan para paalisin ito sa katawan ko. Sa sandaling iyon, kinurot ni Lord Voodoo ang kanyang nangangitim at namamanhid na mga binti, at idinagdag, kung hindi ako makahanap ng paraan upang mabawi ang lason sa loob ng isang buwan, natatakot ako na maaari ko. Iamang pila na putulin ang aking mga binti. Nang matapos siyang magsalita, muling napuno ang mukha niya ng panlulunmo, at nawala ang liwanag sa kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi pinanghawakan ni Levi ang kahit katiting na bahid ng habag kahit na nahaharap sa mga pinsala ni Lord Voodoo. Sa kabaligtaran, dahan-daang nagsalubong ang kanyang mga kilay.
May tatlong uri ng mga tao na hindi kayang panatilihin ang kanilang buhay sa ilalim ng kanyang utos, mga tamad, mga taong walang silbi, at mga taong nagdulot ng panganib sa kanyang pangangibabaw. Bumalik kung kailan mato kinuha ni Levi ang Eastshire at sinakop ang Stonedale. Si Levi ay nagtanim na ng mamamatay tao na intensyon sa kanya pagkatapos niyang mabigo Matthew sumuko sa kanya, ang hari ng Timog, sa pamamagitan ng isang serye ng mga pukana. Kung Matthew ay hindi nag-alok ng restoration pill at nanumpa sa kanya, ikilos na sana siya laban sa kanya matagal na ang nakalipas. Ngayong si Lord Voodoo ay bahagyang wala ng silbi sa kanya, sinimulan na ni Levi na isipin ang kanyang wakas. Siyempre, hindi tanga si Lord Voodoo. Dahil alam niyang Lemmy, sinabi niya pagkatapos. Ipaliwanag ang kanyang kalagayan. Master Levi, bagaman patay na ang Rainbow Devil Serpent, magagawa ko itong gawing Cursed Serpent hanggat nabubuhay pa ang bangkay nito. Ni Levi ay lumuwag sa kanyang mga sinabi, ang nakamamatay na aura na bahagyang pumupuno sa silid ay unti-unting nawala sa wala. Sabihin sa akin kung paano gumagana ang curse refinement ng ito. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Lord Voodoo mula sa kanyang posisyon sa kama. Matapos ay compose ang sarili, nagsimula siyang magpaliwanag. Bagaman patay na ang ahas, buo pa rin ang diwa nito. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng dugo ng aking puso sa isang maliit na halaga ng aking kakanyahan ng dugo, maaari ko itong buhayin muli bilang isang cursed serpent. Maaaring mawalan ito ng pakiramdam, ngunit ang makamandag nitong kalikasan ay mananatiling hindi mababawasan. Bukod pa rito, hindi lamang ang Rainbow Devil Serpent ay maaaring maging isang immortal charm at magkaroon ng mas malalakas na pag-atake. Ngunit kapag ang ahas na ito ay kumilos, kahit na ang pinakabihasang eksperto ay maaari lamang umupo at maghintay para sa kanilang kamatayan ng walang anumang puwang upang lumaban. Sa lahat, matapos pakinggan ang paliwanag niya, muling nagsalubong ang kilay ni Levi. Bakit kailangan mo ng dugo kakanyahan ng dugo ng iyong puso? Nang walang pag-isip, naituro ni Levi ang pangunahing problema ng pamamaraang ito ng curse refinement, na naging sanhi ng pagkabigla ng mukha ni Lord Voodoo. Bagamat mabilis niyang pinigilan ang kanyang mga ekspresyon, nakita pa rin ni Levi ang kanyang instante ngunit abnormal na reaksyon. Lord Voodoo, ipinapayo ko sa iyo na huwag magkaroon ng anumang lihim na motibo. Bagamat kaya kong iligtas ang iyong buhay, kaya ko ring wakasan ito. Habang nagsasalita siya, ay channel ang kanyang kapangyarihan sa kanyang isip. Sa isang iglap, naramdaman ni Lord Voodoo ang bahagyang panginginig sa immortal cicada na nakapaloob sa likod ng kanyang leeg. Nasinundan ng mga alon ng matinding sakit na damaloy sa kanyang katawan, nagdrill sa kanyang mga sentido at kinuha ang kanyang isip. Matapos ang ilang paghinga, si Lord Voodoo, na nalasan ng husto, ay pinahirapan hanggang sa bingit ng pagbagsak. Lalong namutla ang kanyang kutis, at ang malalaking butil ng pawis ay damaloy sa kanyang noo. Nang tuluyang kumalma ang immortal cicada, ang lahat ng kanyang sakit ay tuluyang nawala sa manipis na hangin. Sa mahinang ekspresyon, nagsumamo si Lord Voodoo, Master Levi, alam kong mali ako. I won't dare to have any ulterior motives anymore, so please let me off this time. Sa kanyang mga salita, sa wakas ay ngumiti si Levi at sinabi, ang magkamali ay tao, ngunit natutuwa akong natanto mo ang iyong mga pagkakamali. Maaari kang magpahinga sa ngayon, at ipapaduwala ko ang dugo at asensya ng dugo ng aking puso mamaya. Sa palagay ko alam mo kung ano ang gagawin. Sa gayon, magiliw niyang tinapik ang magkabilang binti ni Lord Voodoo. Matapos makita siyang tumanggo ng walang ekspresyon. Bilang tugon, tanmayo si Levi at umalis. Kabanata 2208. Sa laki ng cruise ship, natural na hindi isang napakahirap na gawain na makahanap ng isang tao sa loob nito. Matapos kumpirmahin ang lokasyon ng silid ni Lord Voodoo, Matthew naghintay hanggang sa lumubog ang gabi bago siya tahimik na lumabas ng kanyang silid. Pinipigilan ang kanyang presensya,
Tahimik siyang sumilip sa direksyon kung saan nakatira si Lord Voodoo. Katok-katok. Nang kumatok siya sa pinto at walang tugon, agad na napuno ang takot Matthew. Pagkatapos, inabot niya ang kamay at dahan-daang binuksan ang pinto, nakita niya na walang laman ang silid. Tumabi sa kama at hinawakan ang malamig na bedsheet matno kumunot ang noo niya. Malinaw na mahabang panahon na ang lumipas mula noong umalis si Lord Voodoo. Isa talaga siyang tusong fox. Sa kasalukuyan, siya ay halos sigurado na si Lord Voodoo ay nakatakas. Kung gusto ni Levi na buhayin siya, kailangan lang niyang maglabas ng utos, at Matthew ay hindi makakakilos ng walang ingat, kaya hindi na kinailangan ni Lord Voodoo na dumaan sa lahat ng pagsisikap na ito. Pagkatapos ng maikling salita ng reklamo, Matthew nagmadaling alisin ang anumang ebidensya ng pagpasok niya sa silid bago niya isinara ang pinto at nagmamadaling umalis. Sa kabilang banda, hindi maiwasan ni Levi na makaramdam ng bakas ng pagkabalisa habang siya ay nakaupo sa pagmumuni-muni sa sopa. Naihatid na niya ang dugo at esensya ng dugo ng kanyang puso kay Lord Voodoo alinsunod sa dati nilang pangako. At dapat magpadala si Lord Voodoo ng isang tao upang magulat sa mga resultang curse refinement sa ngayon. Gayunpaman, hindi pa siya nakakatanggap ng tugon, at habang iniisip niya ito, tila kakaiba ang mga bagay. Dahil doon, agad siyang bumanggo at nagtungo sa silid ni Lord Voodoo, ngunit hindi niya nakita ang anumang presensya ng isang buhay na tao sa silid. Ang lakas ng loob. Galit na galit, inabot niya at hinampas ang pinto, nabasag ito sa putol-putol. Gaya ng inaasahan, wala kahit saan si Lord Voodoo. Sa hindi sinasadyang pag-aalinlangan ay bumangon sa kanyang isipan. Upang maiwasang dayin siya ni Lord Voodoo. Maingat siyang lumapit at ginamit ang kanyang kapangyarihan para putulin ang magkabilang paa niya kahit na sinabi ni Lord Voodoo na balduado na ang kanyang mga binti. Gayunpaman, hindi niya naisip na nakatakas pa rin si Lord Voodoo. Alinman sa siya ay inagaw, o si Lord Voodoo ay naglaro kay Levi na parang tanga. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinanap ang presensya ng immortal cicada. Ngunit walang anumang puna, marahil dahil masyadong malayo ang mga ito, o naasimilasyon na ito ni Lord Voodoo. Pagkatapos ng iyahat, ibinigay niya sa kanya ang dugo ng kanyang puso at asensya ng dugo, kaya malaki ang posibilidad na siya ay nalinlang, na ginawa siyang biktima mula sa isang mangangaso. Sa pag-iisip na iyon, isang alon ng galit ang lumundag sa Levi, at pinagdurog-durog niya ang lahat ng bagay sa silid sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang mga kamay. Matapos ang isang tahimik na gabi, opisyal na natapos ang pagtitipon ni Martin sa madaling araw. Bilang mga executive ng Martial League, ang dalawang hari ay natural na kinakailangang magpakita sa parehong Holy Doctor Competition at sa muling halalan ng Martial League, ngunit sila ay naka-hold up sa Bainbridge sa ngayon. Nang magsimulang muli ang fleet, nagsimula ang mga pasahero nito sa paglalakbay pabalik sa ni Bainbridge. Kasabay nito, ang mga taga-Emsgate ay nakarating na sa Bainbridge pagkatapos umalis ng mas maaga kaysa sa plano. Pagdating nila, ang una nilang ginawa ay pumunta sa mga executive ng Martial League para humingi ng sagot. At gayunpaman, pagkatapos nilang ikwento ang nangyari kay Baltazar, Zane, pati na rin sa Golden Swordsman, ang Martial League ay gumawa lamang ng isang sagot. Kailangan nilang magbigay ng matibay na ebidensya para sa pagkamatay ng unang dalawa, at kung mapapatunayan nila na Matthew ang may kagagawan, ang Martial League ay hindi rin uupo ng walang ginagawa. Kung tungkol sa pagkamatay ng Golden Swordsman, kailangan pa nilang maghintay Matthew ang pagbabalik ni Bainbridge upang tanungin siya ng personal. Kang Matthew kinuha ang kanyang buhay ng walang anumang dahilan. Ang Martial League ay natural na magpaparusa sa kanya ng naaayon. Ngunit ang lahat ng ito ay magagawa lamang pagkatapos ng Holy Doctor Competition at ang muling halalan sa Martial League ay natapos. Sa panahong ito, ang magkabilang panig ay mahigpit na ipinagbabawal na magsimula ng anumang mga salungatan.
At sino mang lumabag ay agad na ipapadala sa bilangguan ng Liga Militar at dadalhin sa paglilitis ayon sa kalubhaan ng sitwasyon. Naturally, hindi nasisiyahan ang mga tao ng Emsgate sa kinalabasan na ito, ngunit nang subukan nilang magsimula ng argumento sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang malaking bilang at ang suporta ng Emsgate. Bilang leverage, nagpadala ang Marshall League ng ilang dosenang advanced grandmasters sa Exen. Kasabay nito, idineklara ng mga taga-Emsgate na magpapadala sila ng makakasamamato pagkatapos ng paligsahan upang wakasan ang kanilang awayan ng dugo minsan at para sa lahat. At doon lamang sila umalis ng malungkot. Kabanata 2200 at siyam. Sa punong tanggapan ng Marshall League, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakatayo sa tabi ng bintana at pinanood ang mga tao ng Emsgate na umalis na may galit at hindi nasisiyahang mga puso. Nagtataka niyang tanong, Mr. Wyatt, kung aayusin mo ang mga bagay-bagay sa ganitong paraan, hindi ka ba natatakot na magdudulot sila ng gulo sa hinaharap dahil sa galit? Nang marinig iyon, walang pakialam na umiling si Rhett Wyatt, na nakaupo sa tabi ng isang mesa. Kung maglalakas loob silang manggulo, wala tayong magagawa kundi gumamit ng pisikal na paraan. Kamakailan, ang mga panloob na pakikibaka sa kapangyarihan sa loob ng Marshall League ay humadlang sa pag-unlad nito. At iyan ang dahilan kung bakit ang mga tao mula sa Emsgate ay may katapangan na kumilos ng mayabang. At saka, hindi ba ang bilangguan ng Marshall League ay may ilang mga walang laman na selda kamakailan? Ang kakulangan ng mga tao doon ay tila nag-iisa. Oo nga pala, nahanap mo na ba ang taong pumatay sa Golden Swordsman? Nang matapos siyang magsalita ay umilingling ang medyo may edad na sa may bintana. Wala pa kaming resulta, pero mako-confirm namin na ang pumatay ay hindi Matthew. Sige, hayaan mo na lang silang magkagulo lahat ng gusto nila. Kung lumampas sila sa dagat, hindi mo kailangang humingi ng pahintulot at maaari mo lamang silang pasunurin. Gayon din, ang kompetisyon ng banal na doktor ay napakahalaga, at kung sino man ang manggahas na humadlang, patayin sila. Pinuno ng kanyang mga salita ang silid ng makapal na hangin ng puot. Samantala, pagkatapos na seryosong ipahayag ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na naunawaan niya ang mga tagubilin, tumalikod siya upang maghanda para sa Holy Doctor Competition. Siyempre, may isa pang dahilan kung bakit binigyang pansin ng Marshall League ang Holy Doctor Competition. Ang isa na lumabas bilang kampyon sa kompetisyon ay kumakatawan sa pinakamataas na antas ng medikal na kadalubhasaan sa Kathway, at ang mga naturang individual ay itinuturing na pambansang kayamanan. Bukod dito, kapag natukoy na ang kampyon, ang 6 na hari ng Cathay at ang 10 dakilang pamilya ay maghahangad na makahanap ng kakaiba at pambihirang kayanmanan para sa kanila o mag-alok ng kanilang tulong sa pagsasakatuparan ng isangga. Wayne hanggat hindi kasama ang ibang mga hari o pamilya. Ang layunin ng katsayusan na ito ay upang magtatag ng isang sanhi at bunga na relasyon sa pagitan ng dalawang partido, gayon din upang matupad ang isang pabor. Ang banal. Hindi basta-basta uutangin ng doktor ang ganoong pabor ng walang dahilan. At ang pagkakaroon ng ganoon kahalaga at bihasang doktor ng himnala ay halos tulad ng pagkakaroon ng dagdag na pagkakataon sa buhay. Kaya't ang magkabilang panig ay magkakaugnay ng mga obligasyon sa isa't isa. Bukod dito, ang paksayon na may hawak ng kapangyarihan ay titiyakin din ang personal na kaligtasan ng banal na doktor dahil ito ay isang kapwa kapaki-pakinabang na sitwasyon para sa magkabilang panig. Ang dating kampyon, si Hal Salvatore, ay halos ganap na nabayaran ang kanyang pabor sa 6 na hari at sa 10 pinakadakilang pamilya. Bukod dito, siya ay gumagala sa loob ng maraming taon sa pagtugis medikal na pagsulong at upang magbigay ng kaluwagan sa mga tao sa buong mundo, at sa pangkalahatan ay hindi masubaybayan. Sa makatuwid, inaabangan din ng bansa ang paglitaw ng isang bagong dalubhasang doktor na makakasama, at ito mismo ang tinitingnan ng Emsgate. Kung nagawa nilang manalo sa kompetisyong ito,
magkakaroon sila ng mas maraming pagkakataon na palawakin ang kanilang impluwensya sa Cathay. Kaya't sila ay maaaring gumawa ng isang malaking hakbang pasulong sa kanilang mga plano para sa pagsalakay. Sa layuning iyon, nagtayo pa sila ng isang medikal na paaralan sa mga hangganan ng Cathay na eksklusibong nag-aamit ng mga mag-aaral mula sa kanilang sariling bansa. Sa paggawa nito, hindi lamang sila makikinabang sa malalim na medikal na background ni Cathay kundi hadlangan din ang mga pagkakataon para sa mga lokal na medikal na apprentice na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Tulad ng isang langaw na sumisipsip ng dugo na dumapo sa isang marangel na leon gamit ang dahilan ng pagpapabuti ng relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Habang patuloy na inaalis ang dugo sa katawan ng leon. Higit pa rito, ang kanilang mga aksyon ay humantong din sa pagtatatag ng pansamantalang organisasyon na kilala bilang Murder Crew. Hindi man nila maangkin ang trepeo sa darating na kompetisyon, ang kanilang pangunahing layunin ay durugan ang mga adhikain ng mga kabataan ni Cathay sa parehong larangan ng medisina at martial arts. Para sa kanila, hangga't patuloy nilang isinasagawa ang mga planong ito, ang grupo ng mga mahuhusay na Cathay na individual sa medisina at martial arts ay unti-unting bababa. At ang kanilang bansa sa kalaunan ay magbabago sa pamamagitan ng paggamit ng tuloy-tuloy na pagbabawas. Sa panahong iyon, ilalabas nila ang kanilang matako na gana at walang humpay na nilalamon ang napakagandang leon na si Cathay. Kaya naman, ang kanilang pagbisita sa Bainbridge sa pagkakataong ito ay natural na lumahok sa Holy Doctor Competition. Kabanata 2210. Sa saliw ng dalawang hari, natural na mas mabilis ang paglalakbay pabalik sa Bainbridge nang walang anumang hinto sa daan. Pagkababa ni Martin, iniunat ni Martin ang kanyang katawan at nagkomento sa isang nakakatakot na boses, "Hindi pa ako nakakabalik sa loob ng maraming taon, ngunit talagang nagbago ang Bainbridge." Habang nagsasalita siya, isang grupo ng mga opisyal na nakasuot ng insignia ng Martial League ang naglakad patungo sa kanila. Ang lalaking namumuno sa kanila ay ang hepe ng pangkat ng External Affairs kung sino man na kilala sa Renew sa nakaraan, Barry Morse. Gayunpaman, nang makalapit na siya sa karamihan, nahawakan siya ng kanyang mga ugat. Pagbati, Hari ng Rivnia. Pagbati, Hari ng Timog. Pagkahulog pa lang ng kanyang mga salita, sabay-sabay na nagtaas ng kamao ang grupo ng mga opisyal sa kanyang likuran bilang pagbati. Dahil ang dalawang hari ay parehong executive ng Martial League, natural na hindi nila maaaring laktawan ang kinakailangang courtesy. Sa orihinal, ang layunin ni Barry ay kumpirmahin ang mga detalye ng pagkamatay ng Golden Swordsman Matthew, ngunit hindi niya inaasahan na makakabangga niya ang hari ng Timog at ang hari ng Rivnia sa kanyang pagbis. Ita. Habang siya ay tulala pa rin sa gulat, nagsalita si Levi. "Sige, I drop ang courtesy. Anong meron sa pagmamadali? Nagpakita ba ang mga taga-Emsgate para magreklamo?" Nang marinig iyon, agad na tumanggaw si Barry bilang tugon. Sa tabi ni Levi, inabot ni Martin si Green Phoenix, na nakapatong sa kanyang mga balikat, at bahagyang hinaplos ang mga balahibo nito habang naiinip na diniinan. "Magsalita ka lang kung may problema. Nagmamadali kami." Bagamat simple ang kanyang mga salita, agad nilang nilinaw ang kanyang paninindigan, hindi na mahahalata na siya ay nagbibigay matukanyang suporta, o kaya niyang umalis nang walang pakialam sa mundo. Sa halimbawang ipinakita ni Martin, napilitan din si Levi, kung hindi ay magmumukha siyang duwag. Sa kabaligtaran, ang katotohanan ito ay naglagay kay Barry sa isang mahirap na lugar. Ngunit habang siya ay nasasakdal sa isang misyon mula sa Martial League, wala siyang pagpipilian kundi magpaliwanag ng may pag-aalinlangan. "Matthew, hinihintay ko ang iyong pagdating upang maunawaan ang mga detalye ng pagkamatay ng Golden Swordsman sa High Sea ilang araw na ang nakalipas." Bagamat nangyari ang kanyang pagkamatay sa High Sea, hindi nagawang pumikit ng Martial League dahil isa itong isyu na kinasasangkutan ng diplomasya sa pagitan ng dalawang bansa, kaya kailangan pa rin nilang dumaan sa mga kinakailangang pamamaraan.
Samantala, matapos malaman ang kanilang motibo, Matthew na baybay. Ang buong proseso ng walang itinatago. Ito ay pagtatanggol sa sarili, at wala akong pagpipilian kundi ang kumilos ng desidido. Sa pagtatapos ng araw, siya ay nasa kanan. Pagkatapos ng lahat, ang 2 taong iyon ay tinambangan siya sa pagtatangkang patayin siya, at kahit na matiway puksain ang dalawa sa kanila, ito ay nasa loob pa rin ng katwiran. Minsan matutapos na magsalita. Ang record keeper sa tabi ni Barry ay nabanggit na ang lahat ng kanyang mga salita. At si Martin at pati na rin si Levi ay humakbang pasulong upang ilagay ang kanilang mga pirma upang matiyak na Matthew, sa pamamagitan nito, itinuring na naayos na ang usapin. Naiintindihan namin ang sitwasyon ngayon. Kapag kumpleto na ang investigasyon, bibigyan ka namin ng kasiyasyang sagot, Mr. Larson. Hari ng Rivnia, Hari ng Timog, aalis na kami ngayon. Sa sandaling iyon, tumalikod at umalis ang mga opisyal ng Marshall League. Gayunpaman, nang lumingon si Barry at lumingon sa likod. Ang kanyang mga mata ay hindi namamalayan na puno ng takot habang nakatingin Matthew, kung tutusin. Pinatunayan ng umiiral na ebidensya na ang tila ordinaryong binata na ito ay nagtatago ng malaking halaga ng potensyal. Samantala, ang 3 na nanatili sa pwesto ay naiwan sa kanilang sariling mga usapin. Nais kong ipahayag ang aking pasasalamat sa pagpapatotoo para sa akin. Dahil magsisimula na ang Holy Doctor Competition, aalis na ako ngayon. Kapag naayos ko na ang lahat, iimbitahan kita sa isang kainan para formal na magpasalamat sa iyong tulong. Bagamat ang parehong partido ay nakatali sa kanilang mga interes, tiyak na sa kadahilan ng ito ang kanilang relasyon ay nanatiling secure. Hanggat matlo nakapagbigay sa kanila ng malaking benepisyo, titiyakin ng 2 hari ang kanyang kaligtasan. Halimbawa, kapag nahaharap sa pagtatanong ni Barry, Matthew, hindi sana maiiwasan ang isang paglalakbay sa silid ng interogasyon ng Marshall League kung hindi dahil kay Martin at ni Levi bilang kanyang testimonya. Sa likuran niya, pinagmasdan ni Levi ang kanyang pag-atres at bamulong, napakaaga mo bang tumaya dahil iniisip mo na Matthew ang susunod na Holy Doctor? Binigay na yan, aasa ba ako sa'yo kung hindi? Ang hitsura ng reconstruction pill ay nagtagumpay sa isang problema na humamon sa larangan ng medikal sa buong mundo. Isa itong tagumpay na katulad ng tagumpay ng isang Grandmaster, kaya natural lang na malaki ang pag-asa ko sa kanya. Maraming salamat po. God bless. I love you, mahal.